Panginoon, nananalangin po kami sa kapayapaan ng aming bansa. Ano na po ang nangyari ngayon sa aming mga leader? Matutupad lang ba ang hula ng Biblia? Mga kaibigan, hindi po ako basta-basta nagsalita dito. Bilang isang Pilipino, ako may karapatan din akong ilabas ang aking damdamin. Kung napapansin niyo, ang investigasyon sa ating mga korupsyon, na ang daming paikot-ikot. Pero nababahala po ako ngayon, mga kaibigan, kasi pati ang ating Pangulo ng bansa ay dinadawit na. Hindi po ako magsasalita na dawit, sangkot. Wala pong napapatunayan. Wala pong napapatunayan. Kahit yung mga kontraktor na yan ng mga sobrang yaman. Ibig sabihin, mga kaibigan, madali lang kasing mag-imbestiga. May matatatayong testigo. Nagdala ako ng 7 ban na pera. Maniniwala ba kayo? Nasakay ba sa ban yung pera? Madali lang kasing magkwento niyan, mga kaibigan. Pero kung totoong may video talaga, na videohan mo na aktual, may 7 ban. Ano ba yun? Wala din yung kaibahan doon sa investigasyon ng pastillas eh. Naalala ko ng mga guys yung nagdala ng duffel bag, naglakad lang. Nag-withdraw, naglakad lang, double bag. Parang sako ba ng pera? Maniniwala ba kayo doon? Hindi ko na babanggitin kung kanin yung investigasyon yan. Diba? Madali lang kasi gumawa ng tatayo na kung wari testigo. Pero hindi po natin mapatunayan. Kagaya po ngayon, ang sabi ng ating Pangulo, magpapasko na sa kulungan ng mga may sala. Paano ngayon? Dinadawit na siya. Kasama ba siya sa magpasko sa kulungan? Mga kaibigan, ako po isang mangmang, pero naintindihan ko po kung paano ang investigasyon na yan. Hindi naman po yan basta-basta makulong eh. Ayun nga may hatol na eh. Pwede pang i-apila eh. Mga guys, tayong mga ordinaryong mamamayan, tayo na lang po ang magsikap. Huwag po tayong padadala dyan. Ay, binabati ko nga pala ang ating mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Kailan ba ang bukas ba? Hindi ko po masyado matandaan kung bukas ba mag-umpisa. Ano ba ito? November 16 ba? Karapatan naman po ng lahat na maghahayag ng nasa damdamin, kagaya ko, nagsasalita dito. Pero alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, kailangan po mapayapa. Kasi kung ganito ng ganito, magulo na nga ang ating mga leader, salihan pa natin ng mga ordinaryong tao na wala namang posisyon sa gobyerno, lalong gugulo. Kaya dapat po dyan, manalangin. At antayin na lang po natin ang 2028. Doon magkaliwanagan. Para ba, kung ayaw natin tong liderato na ito, papalitan natin sa 2028. Kasi kung ganito ng ganito, wala pa di na tayo makapag-concentrate sa ating mga gawain, lalo na ngayon ang daming kalamidad. Nalangin po tayo na matapos na ang igwaan na yan. Away politika na yan. Pero kung may mahatulan talaga, matutuwa ako. Kasi pera natin yan eh. Dapat kung ilang bilyon yan, maitulong man lang doon sa mga biktima ng kalamidad. Sige, hanggang dito na lang. Ako ay simpleng tao. Sana may ambag din ako sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ingat po tayo palagi.